Hindi lahat ng laban sa buhay ay nagsisimula sa isang sigaw. May mga sanggol ng unang laban ay ang unang paghinga. Sa unang segundo ng kanilang buhay, wala silang kakayahang magsabi kung saan ang masakit. Hindi nila kayang humingi ng tulong. Hindi nila kayang sabihin na nahihirapan na silang huminga. Sa mga sandaling iyon, ang buhay nila ay nakasalalay sa bilis ng pagresponde ng mga doktor, sa husay ng mga nurse, at sa lakas ng sistemang pangkalusugan na handang sumalo sa kanila. Dahil sa Neonatal Intensive Care Unit, bawat segundo ay maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. Yun po yung hindi po siya makahinga. Nung nilabas ko po siya kaya. Biglaan po kasi yung pag-anak ko po, ma'am. 7 months po kasi siya, ma'am. May mga sanggol na ipinapanganak ng kulang sa buwan. May mga ipinapanganak na may pulmonya. May mga nahihirapang huminga sa unang minuto pa lamang ng kanilang buhay. At para sa mga ganitong sitwasyon, hindi sapat ang ordinaryong nursery. Kailangan nila ng espesyal na pangangalaga. Kailangan nila ng mga doktor na may sapat na kagamitan. Kailangan nila ng isang ospital na kayang tumanggap sa kanila sa oras na pinakamahalaga. Ngunit hindi ito naging madali noon para sa Pangasinan Provincial Hospital. Sa kabila ng dedikasyon ng mga doktor at nurse, may mga pagkakataong kinakailangan nilang gawin ang isa sa pinakamabigat na desisyon sa kanilang propesyon, ang tumanggi sa isang sanggol na nangangailangan ng agarang gamutan. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil wala silang maibibigay. Lalo na yung mga nire-refer na galing sa ibang ospital na naghihingalo, intubated, gustong-gusto mong tanggapin, pero hindi mo matanggap dahil halos lahat na ng gamit exhausted, gamit na ng mga batang nandito sa amin. Nakapag-breastfeed ka na din? Hindi ito dahil kulang ang malasakit, hindi ito dahil kulang ang kaalaman ng mga health workers. Ito ay dahil limitado ang espasyo, limitado ang kagamitan, at limitado rin ang kakayahan ng dating pasilidad. Kasi I have mentioned po kanina na isa lang po yung parang isang ward lang po yung nursery. So pag umabot na kami ng 10, marami na po yun. Kaya kung maraming pasyente, hindi rin po kaya ng present na staff namin. Kung siksikan po yung mga pasyente, mas mamamatay o mas magiging problematic po ang mga babies kasi maghahawaan po. So kung siksikan sila, madali po ang hawa-hawaan. Isang ward, halos isang kwarto lamang. Doon pinagsasama-sama ang mga premature babies, mga sanggol na may impeksyon at mga bagong silang na nangangailangan ng masusing pagbabantay. Habang dumarami ang mga pasyente, tumataas din ang panganib ng impeksyon at kapag kulang ang incubator, kapag kulang ang ventilator, ang mga doktor ay wala ng ibang pagpipilian kundi humanap ng ibang ospital na maaaring tumanggap sa kanila. Ito ang realidad noon. Ngunit ito rin ang realidad na piniling baguhin ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Sa ilalim ng administrasyon ni Governor Ramon V. Gico III, patuloy na binibigyang prioridad ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan. Isa sa mga matagal nang hinihiling ng mga pediatric healthcare workers ay ang magkaroon ng isang NICU na tunay na makakasabay sa pangangailangan ng lalawigan. Isang pangarap na ngayon ay ganap ng katuparan. Thank you po very much for supporting us, giving us one of our dreams. Isa po sa dream namin na magkaroon ng mas malaking NICU, mas maraming gamit, at ibigay nyo po siya. Naibigay nyo halos lahat ng pinaka-importanting pwedeng ibigay natin sa mga bata. So at least ngayon, for the past few days na naka-open na tong NICU namin, wala kami ni isang batang tinanggihan. Lahat sila natanggap namin at natulungan namin dito sa aming bagong fasilidad na NICU. Ang dating maliit na nursery ay isa na ngayong makabagong Neonatal Intensive Care Unit, isa sa pinakamalaki at pinakakumpleto sa buong Pangasinan. Itong bagong nursery natin ay masasabi nating isang pinakamalaki, pinakakumpletong Neonatal Intensive Care Unit dito sa Pangasinan kasi na-fulfill po yung standard ng DOH when it comes to the area. Meron po tayong isolation room, meron po tayong counseling room, meron po tayong on-call room, meron din po tayong breastfeeding room, and we have also the 3 level 1, level 2, level 3 wards po. Ito po yung Bawat bahagi ng bagong NICU ay may malinaw na layunin. mga patients po ngayon.
mga sick babies natin. May hiwalay na level 3 para sa mga pinakamalulubhang kaso. May level 2 para sa mga sanggol na nire-refer mula sa iba't ibang ospital, RHU, lying-in clinic, at maging sa mga ipinanganak sa bahay. May hiwalay na ward para sa mga preterm babies na kailangan pang lumaki at lumakas bago makauwi sa kanilang mga magulang. Hindi lamang ito mas malaking gusali, isa itong mas organisadong sistema ng pangangalaga. Mas maluwag na espasyo, mas maayos na daloy ng serbisyo, mas ligtas para sa bawat sanggol. Before na parang isang ward lang yung dating nursery natin, ngayon ay ang luwang at hindi na po nagsisiksikan. Ibig sabihin po pag hindi siksikan ang mga pasyente natin, control po natin ang infection. Ngunit hindi lamang espasyo ang nadagdagan. Kasabay ng bagong pasilidad ay ang pagdating ng mga bagong ventilator, mga incubator, at iba pang makabagong kagamitan na matagal nang hinihintay ng mga doktor. Isa rito ang transport incubator, isang kagamitan na nagsisilbing maliit na ambulansya para sa mga bagong silang na hindi maaaring basta-basta buhatin lamang. Hindi po yan binubuhat na galing ng delivery room, kundi ito po parang kotse, ito po yung ambulance namin. Pag tinatransport po namin ang baby from the emergency room or from the delivery room. Ito po, with monitor, yun po. Yung iba kahit po naka-intubate, pwede pong i-transport. Dahil sa mga bagong kagamitang ito, mas marami ng sanggol ang maaring tanggapin. Mas marami ng buhay ang maaring sagipin. Dahil may mga bagong dating, may mga additional equipments tayo, we can accept more patients. Maibibigay din natin yung nararapat na management natin sa mga pasyente na papadala nila dito sa PPH. So, I think ang ma-assure namin sa kanila is at least ngayon, mas marami na kaming maitutulong. As many as kaya naming i-cater, makikater namin sila. Hindi na siya yung, ay sorry po kasi nagamit na po namin, hindi namin kayo matanggap, kailangan yung lumipat ng ospital. At least ngayon, mas masasabi namin na, ay kailangan nyo kami, nandito kami, may gamit kami, matutulungan namin kayo sa habot ng makakaya namin. At para sa mga magulang, ang pinakamahalagang kagamitan ay hindi lamang ventilator, hindi lamang incubator, kundi ang kapanatagan na alam nilang may ospital na handang lumaban kasama ng kanilang anak. Mas kampante po kami na nandito sila na naalagaan po sila ng mabuti. Maganda po kasi na matututukan na sila ng maayos. Tapos maluwag na po yung nila, yung pasilidad po nila. Mas mapapalagay po yung mga vlog namin kasi yung mga nurse lagi po nakatutok sa mga baby po namin. Hindi nagtatapos ang kwento sa paglabas ng isang sanggol mula sa NICU. Dito pa lamang magsisimula ang kanilang buhay. Ang bawat sanggol na naililigtas ay maaring maging isang mag-aaral, isang guro, isang magsasaka, isang negosyante, isang doktor, isang leader. Dahil ang malulusog na sanggol ngayon ang magiging malulusog na Pangasinense bukas at sila ang magiging lakas na magpapatuloy sa pag-unlad ng lalawigan. You gave us one of the largest NICU in the province. And this NICU will give more fighting chance to our Pangasinense NICU babies na maging much better and they would grow from small sick babies to bigger adults. And I think because of your drive for the health of our Pangasinense people, I know that we will have better health and better progress in our province. Ang tunay na sukatan ng isang ospital ay hindi lamang ang laki ng gusali o dami ng kagamitan, kundi ang dami ng buhay na nabibigyan ng panibagong pagkakataon. At para sa mga doktor, nurse, mga magulang at libu-libong pamilyang Pangasinense, ang bagong neonatal intensive care unit ng Pangasinan Provincial Hospital ay hindi lamang isang bagong pasilidad. Isa itong pangakong sa bawat munting buhay na nagsisimula, may isang lalawigang handang umalalay. Salamat, Governor Mon